Totoo rin ang nabalitaan niyang mahusay itong makitungo sa mga tao dahil malapit to sa mga tauhan nila. Kabiruan nito halos lahat. Nahiya tuloy siya sa sarili. Siya tong may-ari talaga kung tutuusin. Palagi siyang narito mula pa nung bata siya, pero ilang sa kanya mga tauhan doon. Nung nasa Maynila pa to at si Mang Ipe ang kasama niya sa pag-i-inspect, halos sa matanda lang nakikipag-usap ang mga tao. Siya ang iningitian lang pero di kinakausap. Tahimik lang din siya dahil di niya alam anong itatanong at sasabihin niya. Di tulad ni Miguel na mahusay na mapurga ng mga baboy. Nagte-10:30 ng umaga na matapos sila sa pag-i-inspect. Sumakay sila sa Strada pick-up at nagsimulang magmaneho pabalik sa bahay nang mapansin itong pananahimik niya. Oh, ba't sobrang tahimik mo? Umiling siya. Napagod lang siguro ko. Ngumiti naman to. Sabi sa'yo mahihirapan ka eh. Bukas hindi na ako sasama sa'yo. Bakit naman? Masasanay ka rin. Ayoko na. Wala naman akong kaalam-alam sa pamamahala nitong farm eh. Ikaw na lang, kayo ni Mang Ipe. Ang sabi ko sa'yo, mahihirapan ka. Pero hindi ko sinabi na hindi ka masasanay sa hindi mo matututunan. Muli siyang umiling. Basta ayoko na. Maghanap na ako ng ibang gagawin. Tumahimik na lang si Miguel. Marahil na halatang mainit na ang kanyang ulo. Di niya rin to pinagkikibo hanggang sumapit ang muling paglawas ito sa Maynila. Nahihiyaman siyang aminin sa sarili pero naiinis siya na napatunayan na mas may kakayahan to kaysa sa kanya pagdating sa pamamahala sa farm nila. Naisip niya tuloy ano na kaya mangyayari kapag siyang namamahala ng Domenico Farm 2 years from now. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula na siyang mainip. Bagal na bagal siya sa takbo ng buhay sa farm at di niya alam hanggang kailan siya tatagal ng ganon. Kung luluwas naman siya, ganon din. Wala rin siyang gagawin sa kanilang bahay. Pero dahil nga walang magawa isang araw, naisip niyang tawagan ng mga dating kaibigan mula sa kolehiyo at papuntahin ng Zambales. Para naman kahit ilang araw lang malibang-libang siya. Di nahirapan na makontakt ang mga to at in-schedule niya ang pagpunta roon. Ang mga kaibigan din niya yon ang madalas niyang isama dati sa farm kaya't medyo pamilyar na ang mga ito roon. Ang sarap talaga dito sa probinsya. Sariwang hangin. Ang sabi ni Lauren sabay hinga na malalim. Nasa tabi sila ng swimming pool at kasalukuy nagmemerienda. 4 ang dumating na kaibigan niya, 3 babae at 1 lalaki. Di pwede ang 2 pa niyang inimbitahan dahil may trabaho mga to. Ano, okay na ba kayo? Gusto niyo swimming na tayo? Tanong niya sa mga kasamahan na medyo makapagpahinga mga to. Ano, dito lang tayo sa swimming pool maliligo? Bakit? Saan niyo pa ba gustong maligo? E di sa beach. Nakakasawa naman kung dito lang. At least doon masariwang hangin, may scenery at saka mas malapit tayo sa nature, diba? Ang sabi na may kaitiman at may katabaan na si Eric na siyang kaisa-isang lalaki sa grupo nila. Nagustuhan niya ang mungkahin nito. Oo nga no, let's spend the night there. Sige, para naman makalimutan namin kahit sandali yung mga problema namin sa trabaho back in Manila. Sabad ni Lauren. Pinanda niyang lahat ng mga kakailanganin nila. Tent, pagkain, sleeping bag at kung ano-ano pa. Na makarating sila sa beach mga bandang 3:00 ng hapon, may mga ilan-ilan pang mga tao roon. Mga mangingisda, mga bata naglalaro, at mga taong naglalakad-lakad sa dalampasigan. Pero nang gumabi na, solong-solo na nila ang lugar. Nag-ihaw sila ng isda at sinaman nila yon sa punang pinabaon sa kanila ni Aling Tina. Nang makapagpahinga, nag-bonfire sila, nagkwentuhan. Na magsawa sa pagkukwentuhan, nagsayawan gamit ang kaset na dala niya. Maya-maya hinila siya ni Eric sa gitna at nagsayaw sila na napapaliburan 3 pa nilang kaibigan. Nasa ganon silang tagpo ng kanilang pagsasayaw nang pumarada sa di kalayuan ang isang sasakyan. Di niya gaanong pinansin ang nasabing sasakyan dahil na rin sa sobrang lakas ng tugtog at tawanan nila. Di rin niya pinansin ang taang lula ng sasakyan na iyon na lumapit sa kanilalagyan ng kaset at pinatay iyon. Ito ba ang sinasabi mo mag-iisip ka na lang na iba mong gagawin? Miguel! Gulat na sabi niya na makilala ito. Anong ginagawa mo rito? Kaluluwas mo lang sa Maynila kanina. Tinapat niya talaga sa pag-alis nito ang pagdating ng mga kaibigan para no hassle. Di naman sa takot dito at wala naman tong magagawa sa mga gusto niyang gawin. Pero sinadya niya yun para dito magpang-abot at ng mga kaibigan niya. Ayaw niya kasing ipaalam sa mga to may asawa na siya at kung anong dahilan ng pag-aasawa niya. Wala lang. Ayaw lang niyang mapag-usapan pa. Sino siya, Penelope? Tanong ni Eric. Ngumiti ng pasarkasiko si Miguel. Ako? Tinatanong mo ko sino ako. Sabi nito at tinuturo pa ang sarili. Di siya nakaimik. Tumingin to sa kanya. Asawa lang naman ako ng babaeng kasayaw mo. Kitang-kitang pagkagulat ng mga kaibigan niya. Iba-iba pa ang reaksyon ng mga ito.
What? Bulalas ni Lauren. Ano? Sabi naman ni May. You're married? Reaksyon ni Jenny. May asawa ka na? Tanong naman ni Eric. Bakit di mo man lang sinasabi sa amin? Pagpasensya niyo na tong asawa ko, sabi ni Miguel sabay akbay sa kanya. She has the tendency to be forgetful at times, kaya't nakalimutan niya rin na hindi magandang tingnan sa isang babaeng may asawa na mag-overnight kasama ng mga kaibigan sa isang lugar na tulad noon at makipagsayaw ng may kalaswaan sa ibang lalaki. Pare, pasensya na. Nagkakasiyahan lang kasi kami. Paghingi ng paumanhin ni Eric. Okay lang. Ito namang asawa ko nakalimot magsabi na may asawa na siya eh. Sabay muling tingin sa kanya. O paano? Mauna na kami sa inyo ha? Kung ano pa ang mga kailangan ninyo, magpasabi lamang kayo. Nagingit-ngit ang kalooban ni Penelope habang naglalakad sila papunta ng sasakyan ni Miguel. Nang makalayo-layo sila ng kaunti sa kanya, inilas ang pagkakaakbay nito sa kanya at nilabas ang tinitimping galit. Bakit mo ko pinahiya sa harap ng mga kaibigan ko? You ask for it. Di ka dapat kumikilos ng ganon. Wala kang karapatan na gawin yon. Alam mong hindi tayo totoong mag-asawa? At anong tawag mo sa kasal natin? Peke? That's not what I meant. Huwag ka magtanga-tangahan. Hindi ba't wala naman tayong pakialaman? You have your own business and I have mine. That's why I'm not going with you. Dito ako mag-overnight kasama ng mga kaibigan ko. Tinitigan siya nito. Huwag mo kong hamunin, Penelope. Masama akong magalit? Oo nga, at sa papel lang tayo kasal. Pero sa mga taong di nakakaalam ang totoong dahilan ng pagpapakasal natin, mag-asawa pa rin ang tingin nila sa atin. And in the first place, ikaw lang ang namilit sa akin, napakasalan kita. Alam mong labaan sa kalooban kong pagpayag na pakasalan ka. Kaya wala kang karapatan bigyan ako ng kahihiyan ngayong napapayag mo ko at nakasal tayo? Napatigil siya sa pagtataas ng boses nito. Kung dati-rati siya nakakapuntos kapag siya nagtatapang-tapangan, ngayon iba. Mukhang galit talaga ito at bigla nakaramdam siya ng takot dito. Sumakay ka na. Di na siya nakakibuba. Naging sunod-sunuran lang siya sa iniuutos nito gaya ng pagsakay niya sa sasakyan. Pagdating sa bahay, nagdadabog at nakasimangot siyang dumiretso sa kanyang silid. Salamat ho, sabi ni Miguel habang inabot sa kanya ni Aling Tina ang kape. Inaantok na ho ba kayo? Hindi pa naman. May iuutos pa ho ba kayo? Umiling siya. Wala na. Gusto ko lang ho sana makipagkwentuhan sa inyo. Ngumiti ito. Abay sige ho. Tungkol naman po saan? Sabi nito habang umuupo. Medyo nahirapan ho kasi akong i-handle si Penelope. Oo nga ho, sa papel lang kami mag-asawa. Pero kahit papano may responsibilidad pa rin kami sa isa't isa. Katulad nga po ngayon. Alam ko na galit siya sa ginagawa ko pero yun ang dapat kong gawin. Nakinig lang si Aling Tina. Mukhang napakatigas ng ulo ng babaeng yon. Pagpasensyahan nyo na. Medyo bata pa kasi. 24 pa lang, isipin mo 7 taon ang tanda mo sa kanya. Kailangan mo talagang intindihin. Kung yan ang magiging dahilan para hindi ko siya palaging konsentin sa mga tayasan ng ulo niya, ay baka mawili siya. Pagkaway umiling siya. Hindi pwede. Kailangan malaman niya rin kung anong mga limitasyon niya. Kahit sabihin pang sa papel lang, mag-asawa pa rin kami kahit papaano. Kailangan bigyan namin ng kahihiyan ng bawat isa. Abay buti pala't sa isang linggo pang balik ng taong kausap ko sa Maynila, buhat sa Palawan. Kung nagkataon di ako makakabalik dito ngayong gabi at di ko malalaman ang pinagagawa ng babaeng yan. Alam mo, Sir Miguel, lumaki ang spoiled sa ama. Baka mahirapan ka. Pwes magkakasubukan kami. Sabi niya na para nagbabanta. Hindi po pwede sa akin ang mga kalokohan ninyo. I'm not a spoiler like her father. Alam niya kilala siya ni Aling Tina. Tingin ito sa kanya mabait at palabiro. Pero alam din itong masama siyang magalit at may pagka-istrikto. Marahil iniisip ito na malamang nga magkasubukan sila ni Penelope kapag hindi tumino ito. Dahil sa nangyari, di na rin nagtagal ang mga kaibigan ni Penelope. Bago umuwi ang mga to, sumaglit muna sa kanilang bahay kinabukasan para kunin ang mga gamit. Pagkatapos, nag-empake na rin para umalis na. Ang isang linggong pagbabakasyon ng mga ito ay umikli ng wala pang 2 araw. Paano, Ben? Aalis na kami. Kung aalis kayo ngayon, then I'm going with you. Sa Manila natin ituloy ang reunion natin. Ano? Baka magkagalit kayo lalo ng asawa mo. Nag-aalala lang, sabi ni Lauren. Umirap lamang siya. Wag mong intindihin yon. Akong bahala doon. Nakaimpake na nga ako eh. Nasaan ang impake mo? Kunin mo na. Kung sasama ka, aalis na tayo. Ngumiti siya. Nasa compartment na ng kotse ni Eric. Ganon? Natatawang sabi ng mga kaibigan. Ganon. Kaya haligi na kayo bago pa dumating ang Miguel na yon.
Tinanong niya kay Minda kanina kung nasaan ito. As usual, nag-rounds daw ito sa farm. Kung may chance siyang makalis ng walang hassle, pero saktong-sakto naman na nakasakay na silang lahat sa kotse ni Eric nang dumating si Miguel. Nagtaka siya dahil masyado pang maaga para dumating ito mula sa rutinang pag-ikot sa farm tuwing umaga. Siguro nakaramdam na may balak pa siyang umalis. Kalmanteng baba ito ng pick-up at tumakad papalapit, paikot sa farm tuwing umaga. Yumuko ito para makita siya na nakabukas sa bintana ng kotse. Nasa harap si Jenny, katabi ni Eric. Nakasakay siya sa backseat at napapagitnaan ni Lauren at May. Saan ka pupunta? Hindi siya tumingin dito. Diretso lang ang tingin ng ulo niya at nakasimangot na humalokip-kip. Inulit pa nito ang tanong. Ang sabi ko, saan ka pupunta? Hindi ba nakikita? Sasama ko sa mga kaibigan ko sa Manila. Kung sabihin ko sa'yo na hindi po pwede, may magagawa ka ba? Bakit ka ba nakikialam? Penelope, wag mong ubusin ang pasensya ko sa'yo. Maiiriing sabi nito. Wag mo akong turuan ng mga dapat kong gawin. Hindi ako bata, Miguel. But you're acting like one. Bumaba ka na dyan ngayon din? Kung ayoko, may magagawa ka? Meron. Kakalad ka rin lang naman kita mula rito, papasok sa labang bahay. Natigilan sila ni Miguel. Bibilangan kita ng hanggang 3. 1. Simula nito. Di siya natinag sa sinabi nito. 2. Nakaupo pa rin siya sa 2.5. Nagbabanta na ang tono ng boses nito. Tumingin siya diretsyo sa mga mata nito at nagdadabog na binuksan ang pinto ng kotse. Dali-daling bumaba si Lauren na nakaupo sa gilid para makalabas siya. Binuksan din ni Eric ang compartment para ilabas ang gamit niya at idediretso mga yon sa kwarto niya. Di na sila nakapagpaalam na maayos sa mga kaibigan niya. Hiyang-hiya siya sa mga ito. Nagkulong siya sa silid ng buong araw. Hindi siya nag-almusal, hindi rin nanghalian, at hindi rin nagmerienda pagdating ng hapon. Mabuti na lamang at may katabi siyang biskwit at mga junk food sa kwarto niya. At least ay nakatagal siya na kahit papaano. Pero sa totoo lang, gutom na siya. Iba pa rin ang kanin at ulam. Yan nga lang gusto niyang pangatawanan ang hindi pagkain buong maghapon. Pagsapit ng hapunan, muli siyang kinatok ni Minda para kumain, ngunit nagmamatigas pa rin siya. Hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Alauna na madaling araw na mapapagsan niyang bumaba para kumain. Di na kasi talaga siya makatagal. Isa pa, hindi rin siya makatulog dahil nga kumakalam ang sikmura niya. Nang marating niya ang kusina, agad siyang naghanap ng makakain sa ref. May nakita siyang nakatakip sa tirang soup at kaldereta. May halabos na sugpo rin. Kukunin niya rin sana mga yon para initin nang may marinig siyang kalampag mula sa likuran. Huwag mong panoorin ang pagkain ko at naiilang ako. Galit ka pa ba sa akin? Ano sa tingin mo? Ginawa ko lang naman yon dahil masyado matigas ang ulo mo. May asawa ka na. May mga limitasyon ka na rin dapat sa sarili mo. Tumigil siya sa pagsubo. I'm sorry, Miguel. Alam ko. Ako lang nakiusap sa setup na to, kaya hindi kita dapat bigyan ng sakit ng ulo. Pero hindi naman mangyayari to kundi dahil sa kagagawan ng mama mo eh. Napayo ko na lamang ito sa sinabi niya. Sana naman maintindihan mo ko. Naiinip lamang ako. Of course, I understand. Pero sana maintindihan mo rin ako. I asked me to marry you. So please do your part as well. Ginagalang ko ng mga taong nakakakilala sa akin dito, kaya bigyan mo ko ng kahihiyan. Dahil alam ng mga tao rito ay totoong mag-asawa tayo. Di, ipaalam ang totoo. Problema ba yun? That is being childish. Kailangan mo bang i-broadcast dito mga dahilan kung bakit tayo nagpakasal? Gusto mo ba mapag-usapan ka? Kaya mo bang tiisin na marinig ang mga tanong ng mga tao? Tanong na ano? Na ikaw ang anak pero hindi sa'yo pinamana. Ang farm na to ng daddy mo? Pwede nilang isipin tulad ng iniisip mo. Na napakagahaman sa pera ng mama mo at sinulsuran niya ang daddy mo na ilipat sa pangalan niyang Domenico Farm. Pero pwede rin ang isipin that something must be wrong with you kaya hindi sa'yo pinamana itong farm. Seryosong sabi ni Miguel. Lalo na nga't hindi ka naman masyadong kilala pa ng mga tao rito. Hindi ka malapit sa kanila. Baka nga matuwa pa sila kapag nalaman nilang hindi ikaw ang nagmana nitong farm. Wala namang masama kung ipamamalita mo ang totoo. Penelope, but I think it will only aggravate the situation. Hindi siya nakibo at naisip na tamang ang sinabi nito. Pero ang problema kasi sa'yo, Miguel, wala namang masama sa ginawa ko ah. It's wrong to have a reunion with my friends. Masama ba magbakasyon sila dito? No, of course not.
They could stay here for a year, for all I care. Ang masama ay ang kilos mo. Ang pangit, tingnan. Pati na rin ang pananamit mo, masagwa. Nang inabutan kitang kasayaw si Eric, ano ba ang suot mo? Ang ikli-ikli ng shorts mo at halos nakasandong pantulog ka na lamang. Ang lakas niyo pa magpatugtog, akala mo, pag-aari ninyo ang buong Zambales? Bakit? Nasaan ba ako? Nasa beach ako eh. Anong gusto mo? Magpajama ako? Huwag kang mamiloso po. It's either you follow my rules or you won't get this farm back. Napatigil siya sa pagkain dahil sa narinig. Hindi mo pa pwedeng gawin yan, Miguel. May pinirmahan tayo. Wala magagawang pinirmahan mong yon kung talagang gugustuhin kong makipaghiwalay sa'yo ngayon pa lang. Think it over. Wala namang mahirap sa inihiling ko sa'yo. Konting formalidad lang. Pagkasabi nun iniwan siya nito. Magkabati na ba kayo ni Ma'am Pen, Sir Miguel? Ngumiti lamang siya. Okay lang po. Masungit pa rin sa akin. Sagot niya kay Aling Tina. Medyo nasasanay na ako sa ugali niya. Mabuti naman kung ganon. Ganyan lang talaga yan pero mabait naman pong bata. Depensa nito kay Penelope. Siya nga pala tanghali na. Webes ngayon, di ba? Araw ng luwas ninyo sa Maynila. Di na muna ako luluwas. Magstay muna ako dito sa farm ng 2 months straight. Pamahala ko muna sa mga katiwala ko ang mga negosyo ko doon. Masyado kasi ako napagod itong nakaraang buwan eh. Gusto ko muna magpahinga rito at saka magluto kayo na masarap ngayon. Papasundo ko po kasi si Karen. Malamang makapananghalian pa ang dating dito. Si Tabat Chinching? Natutuwang sabi nito. Naku, makikita ka na naman ng batang yun. O sige, maiwan muna kita at maghahanda na ako ng pagkain. Kuya Miguel! Kuya Miguel! Nasa study room si Penelope at nagbabasa ng libro nang marinig niya ang sigaw na malit na tinig mula sa living room. Lumabas siya at nakita niya ang kanyang half-sister. Na makita rin siya nito, tumigil to ng pagtawag kay Miguel na kimi itong tumitig sa kanya. Karen, naku, ang laki-laki mo na kaagad. Sa lubong ni Aling Tina mula sa kusina. Gutom ka na ba ha? Mula sa kanya bumaling ng tingin ang bata kay Aling Tina at nakangiting sumama rito sa komedor para kumain. Kinagabihan kinawestiyon ni Penelope si Miguel. Bakit mo siya pinasundo? Ano naman ang sama roon? Kapatid namin siya. Ayoko siyang makita. Kung ayaw mong gampanan ang pagiging kapatid mo kay Karen, huwag mo na siyang igaya sa'yo. Kung ano mang galit mo sa mama ko, huwag kang mandami ng batang walang malay. Anak din siya ng daddy mo. Walang iba na dapat magkalinga sa kanya, kundi tayong dalawa lamang. Hindi siya dapat nandun sa tita Cynthia mo. Kung nagmula naman ngayon, dito natitira si Karen. Babalik lang siya sa Manila kapag nag-aral na siya next year. Mas kampante ako na nandito siya kahit na umaalis-alis ako'y nandyan ka naman para tumingin sa kanya. What? You heard me right, Penelope. She is staying with us. At di mo muna ako kinonsulta tungkol sa bagay na yan? Baka nakakalimutan mo, ako ang totoong nagmamayari ng farm na to. It's my call kung sinong gusto kong patirahin sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo rin na sa panahong to. Wala pa sa pangalan mong property na to and technically speaking, I can do whatever I want. May it be personal or business. Napikon siya sa sinabi nito. Tinalikuran niya ang lalaki. Na mga sumunod na araw, nakikita niya laging magkasama si Miguel at Karen. Nakikita niya rin araw-araw ang dalawa na nasa hardin tuwing umaga pagkagaling mag-rounds ng una sa farm. Natanaw niya kasi ito mula sa bintana ng kanyang silid. Kung may oras naman si Miguel, namamasyal ang mga to tuwing hapon. Nung wala pa nga si Karen kahit na papaano, natitake niya na sabayan si Miguel sa pagkain paminsan-minsan, kahit na nga palagi pa silang. Kung may oras si Miguel, mamamasyal ang mga to tuwing hapon. Nung wala pa si Karen kahit papaano, natitake niyang sabayan si Miguel sa pagkain paminsan-minsan, kahit lagi sila nagbabangayan. Pero ngayon, solo siyang kumakain dahil ayaw niya makasabay si Karen. Palagi siya nalulungkot dahil mag-isa lamang siya. Minsan nakita niya naliligo sa swimming pool ang dalawa. Kung tingnan niya ang mga to ay parang mga hindi magkapatid kundi para mag-ama. Naisip niya tuloy siguro kung kasama siya ng stepbrother at ng half-sister niya magmumukha silang isang pamilya. Si Miguel ang tatay, siya ang nanay at si Karen ang anak nila. Dahil sa tinakbo ng imahinasyon, hindi niya napansin na hindi pala siya nakakoble sa pinagtatago ang kotse, kaya nakita siya ni Miguel mula sa pool na nakatingin sa mga ito. Alanganin tong ngumiti sa kanya. Kumaway din ito. Bigla naman siyang natauhan at sinimangutan ito. Pagkatapos tumakad na siya papasok sa bahay. Napahiya kasi siya dahil nahalata nitong naiinggit siya sa pagiging masaya nito at ni Karen.